Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler Aurora. CNN Live Nation. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Maraming magagawa ang Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO kung ito ay mananatiling buhay. Ito ang tiniyak ni Atty. Hill Taway IV, ang President at CEO ng APECO sa kanyang pananalita sa isinagawang State of APECO Address noong December 12, 2025 na ginanap sa APECO Corporate Campus, Kasiguran, Aurora. Sa kanyang mensahe, inilahad nito ang pagbawi, pagbangon at pag-usbong ng APECO. Sa loob ng 2 taong kanyang pamumuno ay nagpatupad ito ng transformative governance. Una rito, isinagawa ang konsultasyon sa mga IP leaders. Binuksan ang IP Desk at IP Lank sa APECO. Tinulungan din ang mga katutubo na may proseso ang kanilang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT. Ibinahagi rin nito ang mga programang pang-infrastruktura gaya ng sewage treatment plant, central water supply, fire station, underground power distribution. Nakapagpatayo na rin ng Super Health Center at naisaayos na rin ang APECO Villas na matutuluyan ng mga turista. Ibinida rin ito na ang APECO ay mayroon ng Master Development Plan. Pahayag pa ni Taway, patuloy ang pagsusulong ng APECO Investment Map. Nakipagpulong na niya sila sa mga malalaking kumpanya sa ibang bansa gaya ng FIRA Barcelona at IDOM ng Espanya na planong magtayo ng food and cold chain logistic hub at port development. Nakipag-partner na rin anya ang Kadin Indonesia o ang Indonesian Chamber of Commerce and Industry. Nakipagmowa na rin anito ang Yusin Engineering Corporation mula sa South Korea para naman sa feasibility study ng gagawing Kasiguran International New Port. Ibinida rin ni Taway na matatapos na ang corrective measures na inirekomenda ng CAAP para magawaran ng permit to operate ang APECO Airport at inaasahan na sa taong 2026 ay magkakaroon na ng commercial flight. Ipinahayag din ito na sa bagong APECO ay ilalagay ang pundasyon ng industrialisasyon sa lalawigan ng Aurora. Isaan niya sa ambisyon ng APECO ay ang pagkakaroon ng National Defense Hub. Hinimok din ni Taway ang mga kritiko ng APECO na magkaroon ng dialogo para pag-usapan at resolbahin ang mga issue alang-alang sa kaunlaran ng Aurora. Sa huli ay hiniling nito na walang bibitaw. Ayon kay Taway, sa dulo ng mahabang daan, naroon ang isang masigla, makatao at maunlad na APECO. Mula dito sa DCJO Spirit FM CMN Baler Aurora, ako si Ray Fernando nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Ray Fernando mula po sa himpilan ng DCJO, ang Spirit FM, CMN Baler Aurora. Samantala